pinakadakilang magagawa ng mga kabataan ngayon. May in-interview yung isang admiral ng Navy. Sabi niya, if you want to change the world, linisin mo kwarto mo. May mga youth ba dito? Youth na may sariling kwarto. Sa susunod na mga buwan, meron po tayong visitation. Sila Ray, yung youth ministry, magbibisita iglesia, bibisita bahay para check-in yung activities ng mga kabataan. Okay ba yan? At ang unang titingnan yung mga kwarto nila. Hello? Sabi ng mga youth, magbabackslide na lang kami. Alam mo, you want to change the world? You want to serve? Sabi nga, charity begins at home. Ang paglilingkod sa bahay nagsisimula. Kaya yung mga kabataan natin, yung mga kids, ewan ko, sana ginagawa nyo yun, ha? Hindi pa nila alam. Pero yung mga kabataan natin, kung nagsaserve kayo sa church, good. Pero kung nagsaserve kayo sa bahay, very good. Amen? Walang youth. Pag sinabi mo, SYP, dami sumisigaw. Ngayon, walang sumisigaw. SYP! Matatanda yan, naririnig ko eh. Happy sila kasi sinisermonan ko yung mga anak nila eh. So, mga youth ha, be an example. Mag-serve kayo pati sa bahay. Okay? So, continue tayo sa ating pag-aaralan today. Konting review, konting rewind. Ano yung take home natin last Sunday? Hello? Biglang nagbukas ng note. Okay, ang pinag-aralan po natin ay si Pablo. Meron tayong 40 training, talent, training, treasure, and time. At ang main character na ating nadaanan ay si Pablo. Kung si Pedro ang ginamit ng Diyos, hindi si Pablo, ano kaya ang itsura ng Europe during those times? Kaya ni Pedro yung ginawa ni Pablo? Si Pedro hindi marunong magbasa. Hindi nakapag-aral. Mangingisda. Negosyante din. Kaya lang, small scale. Di ba? Doon lang siya sa lugar ng Galilee. Samantalang itong si Pablo, lawyer. Religious lawyer, Pharisee, negosyante, tent, tapos nakatira sa isang syudad na kinikilala nung panahon na yon, sakop ng mga Romano, ang kanyang citizenship, dual, Romans and Hebrew. And then, brilliant, matalino, then, matapang, dahil papatay ka ba naman ng mga Christian kung hindi ka matapang? Before siya naging Christian, pinapatay niya yung mga Christians. At nagko-convert siya ng mga tao para sa religion ng Judaism. So, kung si Pedro ang ginamit para magtayo ng maraming churches sa Europe, magiging successful? Hello? May tao ba dito? Parang wala ah. Sabat! Sino ang mas successful? Si Pedro o si Pablo? Based on the story. Pablo, of course. Kaya sa mga kabataan, wag niyong babaliwalain. Oh, aral. Lahat naman pwedeng magtrabaho eh. Kahit di nakapag-aral. Si Pedro, may trabaho, may negosyo, hindi nakapag-aral. Si Pablo, nakapag-aral. Ang dami niyang achievement in life. Pero pag success ang pinag-uusapan, dito talaga tayo sa nakapag-aral. Kami negosyante, yung mga kasama namin, kasabayan namin sa Masinag Market, negosyante. Kami yung huling negosyante pumasok dyan. Pero yung iba walang aral. Binibenta pa naman yung produkto nila palugi. Nagnegosyo ka pa, magsara ka na lang. Nagsara nga. Sa tagal nun, kami na lang naiiwan dyan. Kasi may aral kami. Okay, hindi ko sinasabing, pag wala kang aral, wala ka ng pag-asa. Ang pag-aaral nasa eskwelahan at saka sa buhay. Dalawa yan.
Pero kung ikaw kabataan, pwede ka pang mag-aral sa eskwelahan, mag-aral ka sa eskwelahan. Hello? Dahil ang tagumpay sa mundo, ganun ang sukatan. No? Ganun ang sukatan. Sabi ko nga dun sa mga kakilala ko, pati sa mga anak ko, call center na lang eh. High school graduate, tinatanggap eh. Di ba? Pero pag nagkatanggalan, sino unahing tatanggalin? Yung mga IT nila na nakapag-aral ng 4 years? O yung, ito, nag-absent ng isa, late ng 2. Sino tatanggalin? Sino? Ay, syempre, alam na. Iyon ang takbo ng buhay. Hindi natin pwedeng kontrahin yon. Kaya let's go for fall. Mga kapatid, huwag tayong ginagamit nga ng Diyos ang mangmang. Totoo. Pero yung most effective na paggamit, hindi dito. Dito. Kaya if you have pagkakataon na mag-aaral pa, go. Yun ang regret ko nun. Loko-loko ako sa pag-aaral. Kaya nung ako'y nag-aral na, talagang mahirap yung working student. Doon sa mga nag-working student ngayon, kaya niya yan. Kasi nung hindi kayo working student, kagaya ko, hindi ako working student, nagwawalwal ako eh. Easy, sinayang ko. Ngayon, nakagraduate ako, working student ako. So, hanggang nag-aral ako sa India, sa seminary, so mahirap. Pero kung hindi ako nag-aral, hindi ganito yung mararating ko sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, sa kung yan kabataan, mag-aral kang maigi. Kalimutan mo muna yung jowa, darating yan dyan. Pag ikaw may naabot, pag ikaw may achievement, ang jowa nakapila dyan. Hindi mo kukunin lahat. Ikaw yung mamimili, hindi ikaw yung pagpipilian. Ang mahirap sa buhay, ikaw yung pinagpipilian, tas kadalasan, hindi ka pa napipili. Kasi naman. Pero kung ikaw ay may achievement in life, titingin ka lang, sipat-sipat. Wala dito kaya. Wala din. Wait. Di ba? Hello? May mga galit sa akin dito, ramdam ko. Nakaka 2 points na kayo. Anyway, kasi ang kabataan ng pag-asa ng church. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya makinig po kayo sa payo ng inyong mga magulang at sa payo ng nakakataas sa inyo. Okay? Dahil we've been there. Alam namin yan. Yung pagluloko sa eskwela, alam ko yan. Ang tagal ko sa 3rd year high school, 3 years. Imagine mo, 3rd year lang, 3 years. Kaya nyo yun? PhD na yun. Papasok lang ako pag exam, lasing pa, sabog pa. Pero naman, sa final, paglabas na exam, ako pa rin na highest. Ba't di ako pumasa-pasa? Pumapasok lang ako pag exam, papasa ka ba nun? Wala, di ba? So yun, walwal eh. Kaya nag-aral ako, working student, natapos ko rin. Kaya lang mahirap. Kaya yung mga pinapaaral pa ngayon, huwag niyo sayangin. Mas masarap yung mag-aral ng aral lang kaysa nagtatrabaho at the same time. Di ba? Sa mga working student, di na kayo natutulog. Malalaman niyo yung mga working student, nung nakita niyo sila dati, yung mata nila 1 inch lang, ngayon 2 inches na. Tingnan niyo kung sino 2 inches ang mata. Pero hindi nakasyabu ha. Tapos yung eye bag nila, talaga naman hindi na bag ngayon, maleta na. Alam niyo yan, nagwo-working student yung mga yan. Kaya go. Kaya niya yan. So, sa paglilingkod sa Panginoon, you need the talent, you need the training, you need the time, treasure, everything. Pero kung ikaw walang pagsisikap sa buhay, ang maibibigay mo lang, time. Kasi ang sasabihin natin, the greatest ability in God's service is availability. Okay, available ka, wala ka namang talent, wala kang training. Anong gagawin mo doon? Gawin mo. Di magtunga nga. Di ba? Pero if you have the 3, if you have the 4, then you can serve God ng todo-todo. The best you can give. Kaya kami ngayon, we serve God to the fullest. We give our best. Lalo sa time. Time ang pinaka-importante sa amin na resources. Pag nagbigay kami ng time, ano na yon, buhay na namin yon talaga. And we give talent also. So today, continuation ng ating pag-aaralan. Let's pray. Let's bow our head.
Lord, salamat po dahil binigyan mo kami ng talent lahat. Binigyan mo kami ng treasure, gaano man kalaki o kaliit ito. Binigyan mo rin kami ng training. When it comes to training, lahat kami may maliliit na training pero pwede naming paramihin to. Kung hindi kami tamad mag-aral, kung hindi kami tamad umattend ng mga seminars at kung ano-ano pa na skills, Lord, sa training, Panginoon, may advantage kami. Kaya tulungan mo kami na maging masipag sa pag-aaral, maging masipag sa pag-improve ng aming skills and knowledge. Dahil hindi lang ito pagkakapirahan at pagkakakitaan, ito'y magagamit din para sa iyong kaluwalhatian. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na itodo, we will live only once in this life, kaya we will give our best shot. Tulungan mo kami at yung oras namin magamit talaga para sa iyo. Sa additional message mo, information namin na marireceive today, we pray that your Holy Spirit will speak to us, enlighten us, and empower us, and motivate us, compel us to give you our very best. We thank you, Lord. Lukuban mo kami ng presensya mo at ng iyong mga anghel sa lugar na ito. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang devotion ko po, natapos ko na yung Matthew hanggang Book of Revelation. Then bumalik na naman ako sa Old Testament, Genesis, tapos ko na, nasa Exodus ako ngayon. And then, napunta ako doon sa kung saan itong mga Israelita ay ilalabas na ng Diyos from Egypt to Canaan, to the Promised Land, at ginamit niya si Moses. May napansin lang ako, etong kahapon at ng isang araw, ang sabi ni Lord kay Moses, sabihin mo kay Pharaoh, ganito, let my people go that they may serve me. Paulit-ulit yung salitang ito mula sa Exodus 5 yata nagsimula yan. Sabi ni Lord, sabihin mo kay Pharaoh, palayain mo yung mga tao ko para makapaglingkod sila sa akin. May mga instances na yung word na serve ay worship. Okay? So, sabi dito sa Exodus 7:16, let my people go that they may serve me in the wilderness. Then Exodus 8, hindi ko na sinulat lahat pero pare-parehas yan. Then the Lord said to Moses, go into Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go that they may serve me. Ito pa rin yung tema natin. Save to serve. Kaya ka pinalaya, kaya ka nag-retreat, kaya ka nag-Peniel retreat, kaya ka binago para ikaw maglingkod sa Diyos. Amen? Lalo na yung mga sariwa pa na nag-Peniel retreat. Kailangan yung kalayaan na yan, kaya kayo pinalaya, kaya kayo sinave para mag-serve, kaya kayo niligtas para maglingkod sa Diyos. Useless ang kalayaan kung hindi ka naman maglilingkod sa Diyos. In reality, yung service is servanthood. Kung servant ka ni Pharaoh dati, servant ka na kasalanan dati, sabi ng Romans 6, now you are servant to God. You serve the devil before, now you serve God. Hindi pwedeng wala kang pinaglilingkuran, walang neutral ground. Amen? Tanongin mo katabi mo, sino pinaglilingkuran mo? Diablo o Diyos? Noong ako'y addict pa, noong ako'y loko-loko pa, noon talagang ang service ko sa Diablo talaga naman maximum best. Todo, excellent. Ang dami kong dinadala sa impyerno. Kaya nung ako'y naging Christian, sumunod ako kay Lord, tinodo ko rin. Maliban sa nagpapasalamat ako, nagbabawi ako. Totoo lang. Ang dami kong kasalanan at kasamaang ginawa sa buhay ko. Ngayon, nung nakakilala ko kay Lord, nagbabawi ako, nagpapasalamat ako. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mag-deny, akala mo mabait ka rin. Malala lang si pastor sa'yo, pero hindi ka rin mabait. Kaya magbawi ka na. Sabi mo, magbawi ka na. Konti na lang natitira sa buhay natin. Huwag mo nang sayangin ulit. Amen? So kaya ka pinalaya, kaya ka niligtas para maglingkod. And then, yun na nga, sabi ko kanina, yung word na serve, minsan ginagamit sa ibang translation, let my people go so that they may worship me. So nakita ko, ang paglilingkod ay isa ring pagsamba.
Kung akala natin ang pag-worship ay pakanta-kanta lang, kumanta ka maghapon habang nakaupo at walang ginagawa sa bahay, walang ginagawa sa church, sa palagay mo natutuwa ang Diyos sa'yo? Kanta ka lang ng kanta? Tugtog ka lang ng tugtog? Hello? Hindi natutuwa ang Diyos sa kakakanta mo kung walang aksyon na paglilingkod. Dahil ang sabi dito sa Romans 12:1, service to God is worship to God. New King James Version. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ialay mo yung buong buhay mo, pagkatao mo, kasama yung talent mo, yung training mo, yung treasure mo, yung time mo, everything, at yung idadagdag pa natin mamaya, yan ang reasonable. May paglilingkod na ginamitan ng reasoning. Pag pinaglingkuran mo ang Diyos ng talent, training, and everything that you have, that is reasonable service. Amen. And then, sa isang translation, ESV version, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So, service and worship is the same. When you serve, you worship. Kaya yung mga ginagawa natin dito, that's worship. Dahil sa discipleship training materials na ginawa natin dito, anything you do from the heart, out of love for God, is worship. Lahat ng ginagawa mo, hindi lang kanta. Basta mahal mo ang Diyos, kaya ka nagwawali sa church o sa bahay nyo, nagugas ng pinggan, at kumakanta-kanta ka. Yun, worship yun. Hindi worship yung kanta, worship yung ginagawa mo. Dahil para kay Lord mo, everything I do it for you. That is worship. Pag nagtatrabaho ka sa opisina, kahit yung boss mo halimaw, pero alam mo, ang boss mo talaga si Lord, you give your best. Because that is worship to God, hindi to the boss. Kung alam niyo kung sino yung tunay na amo mo, maglilingkod ka at magtatrabaho ka ng matino. Hello? Hindi walwal. Ay, wala si boss. Mag-ML muna tayo. Eh si boss na higante, nasa langit tatingin sa'yo. Kaya hindi ka nabibless dahil yung tunay na boss, hindi mo binibigyan ng karangalan. Hello? Pero yung mga taong naglilingkod sa tunay na boss, kay Jesus, may nakakakita o wala sa kanilang ginagawa. Totoo, maayos yung trabaho nila. Yan yung mga taong umaasenso sa buhay. At meron dito nun. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, ikaw yun. Hindi ka walwal pag wala si boss. Amen? Hindi ka walwal pag wala si mami at si daddy. Tuloy ang trabaho sa bahay. Hindi, wala, no time TV. Pagbalik, ba't yung plato hindi pa nahugasan? Ay, bago yan. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O God. So, worship and service is the same. So, continuation today, talent ang binigay ni Lord sa atin last Sunday. This is inborn ability. Pinanganak ka, meron kang ganyan, minana mo sa mga magulang mo. And then, you earn money, pinagsikapan mo yan, may mga bagay-bagay ka sa buhay, nakabili ka ng mga sasakyan, bahay, at kung ano-ano pa, pinapagamit mo kay Lord yan, your treasure. And then, nag-aral ka, may training ka, meron kang mga seminars, may mga skills kang na-acquire, at meron ka ng position, boss ka na ngayon, o manager ka, o kung ano pa. So, ikaw ay TL o kaya kung ano pa, di ba? Yung training mo, nagdagdag sa pagkatao mo ng maraming bagay, then you can use that for God. Hindi lang for money. Kaya nga, dalawa ang nakasulat sa Bible na pwede mong paglingkuran. You serve God or you serve Mammon. Mammon is money, the God of money. Dalawang God. Si God na lumika at tumubos sa iyo at si God na may control sa kaperahan ng mga ganid at mga sakim. So sabi ng Bible, you can serve at least one of this. Si God o si Mammon. Pati sa talent, dalawa ang pwede mong paglingkuran. Mag-serve ka ng talent and skills and trainings mo dahil binabayaran ka. So you serve Mammon. But,
Hindi masamang kumita ng pera sa training and skills mo kung mas priority mo si God na nagbigay nito. Walang issue kung kumikita ka sa training mo, sa skills mo, sa edukasyon mo. Wala. Dapat lang. Pero hindi yan ang prioridad mo sa buhay dahil pag namatay ka, wala kang madadalang pera sa langit. Kahit pa sa impyerno. Wala. Amen? Anumang meron ka ngayon, pag namatay ka, wala kang bitbit. Kaya saan mo dadalhin yan? Wala. Gamitin mo dito para kay Lord. Kakaintindihan po ba tayo? So time, sa akin, ito yung pinaka-precious ko, time. Dahil kung pwede lang mamili ng time, mag-hoard talaga ako. Itatamba ko sa rep yung time para pag kinapos ako, may madudukot ako, nakaprose na time. Kaso wala. So idadagdag ko ngayon sa additional blessing ng Diyos sa atin para tayo magamit effectively spiritual gifts. What is spiritual gifts? Spiritual gifts is, nung naging Christian ka, ikaw ay pinanganak muli sa spirito. At lahat ng pinanganak sa physical, meron silang inborn ability. Yung spiritual gifts naman, it is reborn ability na binigay ng Diyos sa iyo nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo. This is a reborn ability na meron ng bawat isa. But we need to discover what is this. So pag pinagsama-sama mo itong talent, treasure, training, time, spiritual gifts, ay naku naman, masyado ka na effective para sa kingdom ni Lord. Kaya you need to discover this. Nakasulat ito sa 1 Corinthians 12. Let's begin with verse 4 hanggang 7. Sabi dito, God gave varieties of gifts for varieties of service and activities. Nagbigay ang Diyos ng iba't ibang kaloob at para gamitin sa iba't ibang klase ng paglilingkod at gawain. Pag sinabi activity, active. Yung mga Christian na merong gift at merong serbisyo, active sa church. Hindi, ay Sunday na naman, pagod ako sa work. Oh, sinong pinaglilingkuran mo sa work? Si God o si Mammon? Si Mammon, pera yun eh. Eh pagdating kay God, Lord, yung baboy na para sa iyo, namatay eh. Lord, yung para sa Sunday, pagod na ako, naubos na kay Mammon yung paglilingkod ko eh. So, walang activity yan. Yung mga Christian na ganyan, they are not active. Meron silang ministry, sitting ministry. Butas bangko. Tapos, paborito pa naman natin dito, kung saan ka nakaupo, dun ka lagit pag Sunday. Baka pwede kayong tumayo at tingnan nyo kung may butas na ba yung inuupuan nyo. Kasi pag may butas na yan, ibig sabihin, butas bangko ministry na kayo yan. But we need to be involved. Verse 4. Now there are varieties of gifts, iba-ibang kaloob, but the same Spirit. Isa lang nagbigay niyan, Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit. And there are varieties of services, iba-iba din ang paglilingkod. Siyempre, hindi pare-parehas ang gift, hindi pare-parehas ang paglilingkod. But the same Lord, isa lang ang Panginoon. And there are varieties of activities, pati yung pagkilos mo sa gawain, iba din, hindi pare-parehas. Tandaan nyo to, hindi pare-parehas tayong lahat. Kaya minsan, uy, maganda yata sa ushering. Uy, maganda yata sa security. Uy, maganda yata sa music. Lahat tayo, musician. Imagine mo, lahat kayo dito kumakanta, choir. May ganun church eh. Yung buong congregation natin, ano lang nila, choir lang yon. Kaso, pagkatapos, pag kumakanta sila sa choir, walang tao dyan. Okay lang kaya yon? Pangit, no? Kaya nga iba-iba eh. So, ang sabi dito, but it is the same God who empowers them all. So, ang Diyos, naiisa lang din, naiisang Diyos natin, ang nagbibigay na kapangyarihan para magamit nila yung mga kaloob na yan. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Kaya binigyan tayo ng mga talento para maglingkod, para hindi maging inactive, kundi active sa church. At pag yan ginawa ng lahat dito, sabi diyan, for the common good. Lahat ay mapapabuti for the good of all. Kaya pag hindi ka naglingkod, sabi mo sa katabi mo, pag wala kang ginawa, hindi napapabuti ang lahat. Pati ako. Sabihin mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, maglingkod ka na kay Lord. Hindi lingkod anay, lingkod
service. Sige, lakasan mo, hindi niya narinig, bingi yan eh. Maglingkod ka sa Diyos for the good of all. 12. Sa 1 Corinthians 12, and then lalaktaw tayo sa 27. Hinihimay ko po para madali niyong nguyain. We are part of the body of Christ. Ang church, ito, ay tinatawag na katawan ni Kristo. Noong si Jesucristo ay nasa lupa at nabuhay ng 33 years, yung Jesus na yan ay human, body, flesh. Siya ay katawan ni Kristo. Si Jesus ay katawan ng Kristo. Ang Kristo ay espiritu na inanoint ng Diyos para bumaba sa lupa na nangangailangan ng katawan. Okay? Kaya si Jesus ay katawan ni Kristo. Kaya ang tawag kay Jesus, Jesus Christ. At yung church ay hindi tinawag na body of Jesus. Ang church ay tinawag na body of Christ. Kasi ang nakatira sa church, si Christ. Although alam natin, sino to? Si Jesus to, di ba? Yes, technically, correct. Pero theologically, si Christ, the anointed Spirit that will anoint Jesus, ay nakatira sa bawat isa sa atin. Kaya tayo, ang tawag sa atin, body of Christ, hindi body of Jesus. Naintindihan nyo? O naguluhan kayo? Ano daw? Ulitin natin. Tayo ay body of Christ, hindi body of Jesus. Dahil si Jesus ay body of Christ nung siya ay nasa lupa. Okay? So ngayon, kung ano si Jesus noon, yun din tayo ngayon. So, ang church is the body of Christ. At ang katawan, sabi dito sa verse 12, for just as the body is one and has many members, ang katawan natin ay maraming bahagi. And all the members of the body, though many, are one body. So it is with Christ. So tayo na mga Kristiyano ay bahagi ng katawan ni Kristo. Yung buong church ay katawan niya. Pero bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan na yan ni Kristo. 27, laktaw. Now you are the body of Christ and individually members of it. Lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo at bahagi ng katawan na yan pangkabuuhan at may iba-ibang bahagi. Now, punta tayo sa 14. 1 Corinthians 12:14 to 19. All have functions in the body but in different ways. So dahil tayo ay bahagi ng katawan pero hindi iisa, iba-iba ang galaw, ang service, ang gifts, at ang activities natin, pero lahat tayo dapat may function. Okay? For the body does not consist of one members, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body. Pag sinabi daw ng kamay, hindi ako bahagi ng katawan, o pati yung paa, that would not make it any less a part of the body. If the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less part of the body. If the whole body were an eye, sabi dito, would there be, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? Kung lahat mata, pinya yun. Hindi yun katawan. Gusto niyo ba yung katawan niyo panay mata? Sa bagay, pag ikaw marites, gusto mo CCTV, moving, lahat, di ba, kita, 360 degrees. Oy, may nagano doon. Oh, may nagano. Ang ganda naman noon, may mata ka sa lahat. O kaya, yung mata mo dito nakapaligid. 8. 2 dito, 2 dito, 2 dito, 2 dito. Walang makakatakas sa yung mabuting balita. Sa kapitbahay. So, tayo ay iba't ibang bahagi sa katawan ni Kristo. Pero lahat tayo ay merong function at we function in different ways. Tapos sabi dito, but as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. So hindi lahat ushers, hindi lahat security, hindi lahat music, hindi lahat kids, iba-iba yan. At ang ginagawa natin ngayon, para sa kaalaman ng lahat, may mga sinasabi ako sa mga ministry heads, hinahanap natin kung saan talaga kayo nakalugar.
Kung ikaw sa kids ka. Kung ikaw sa usher ka. So ikaw sa security. Pero kung hindi ka dyan, huwag ka dyan. Okay? At wala pong tatanggalin sa body. Oy, ang pangit ng kamay mo. Putulin natin. Palitan natin ng paa ng kabayo yung kamay mo. Para pag nanapak ka, patay agad. Ay, ang pangit ng mukha mo. Putulin natin. Hindi. Walang tatanggalin. Sabi mo sa katabi mo, walang tatanggalin sa ministry. Ulitin natin, walang tatanggalin. Kasi ang sabi dito, lahat ng katawan may gagawin. Lahat ng bahagi ng katawan may function. Ibig sabihin, walang tatanggalin. Walang tatanggaling usher, walang tatanggaling security, walang tatanggaling music ministry. Ano? Ililipat. Kung ikaw hindi ka para sa bibig, mata ka, di doon ka sa mata. Kung ikaw bibig, di doon ka sa bibig. Hahanapin mo yung lugar mo kung saan ka epektibo. Dahil sabi dito sa dulo, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. Nilalagay ni Lord kung saan ka epektibo, kung saan ka may talent, may training, may giftings, doon ka ilalagay sa nag-e-enjoy ka at nag-e-enjoy din yung iba sa'yo. Kunyari, pinipilit mong mag-music ministry, singer ka. Yung mga nakikinig talagang nangingilo tuwing kakanta ka. Wala naman dito yun, no? Wala dito yun sa kapitbahay natin. Nangingilo sila, dumudugo ipin. Tapos pinipilit mo. Wala po dito yun. Huwag kayong mag-alala. Joke, kunyaring kwento lang. Di, bakit ka doon? Mag-intercessor ka na para habang nagpipray ka si Satanas dumudugo ipin sa naririnig niyang boses mo. Sabi ng Diablo, ayoko nang maging demonyo. Magbabalik loob na ako kay Lord kasi dahil sa prayer nitong nakakangilong ito. So, kailangan nating mahanap kung saan tayo dapat. So, God arranged the members in the body. It's one of them kung saan siya dapat mailagay. Bakit ang mata mo dito nakalagay sa harap? Bakit hindi dito sa bunbunan mo? Okay, isipin nyo, masyadong mahirap yung tanong eh. Nahirapan kayo? Hirap ng tanong O sabihin ko sa inyo para madali kasi kulang oras natin. Lagi na lang tayo meron time limit dito. Kung dito nilagay yung mata mo, anong gagawin mo every day o every week? Di magpapagupit ka, bubutasin mo dahil pag hindi ka nagpagupit dito, hindi ka na makakita, bulag ka. Diba? Obviously. At pag nagbasa ka ng dyaryo, nanood ka ng TV, ganun ka manood. Diba? Nagbabasa ka ng mga messages sa cellphone, ganun. Bakit dito nilagay ni Lord? Kasi yan ang tama. Pag mali ang lugar mo, magulong buhay mo. Magulong paglilingkod mo, hindi ka masaya. Mali. Diba? God is a God of order. Imaginein mo, bakit yung buhok mo sa ulo humahaba hanggang puwet? Hanggang tuhod? Lalo na kung nakapapabilang ka sa mga kultong grupo na walang putulan ng buhok. Bakit yung buhok mo sa kilikili hindi humahaba ng ganun? Yung buhok mo sa pilikmata hindi humahaba hanggang sahig. What if mahaba yan hanggang sahig? Sino ka? Imagine mo naka-ponytail yung kilay mo. Naka-headband yung kilay mo. Headband pa ang tawag sa kilay? Eye-band. God is a God of order. Diba? Bakit yung kuko mo haba? Pag hindi mo pinutulan yan, sa India yung mga nakikita ko doon, talagang Guinness Book of World Record daw. Ang haba, hanggang doon sa sahig, nakaganon, di gumagalaw, walang ginagawa sa buhay kasi yayaman naman pag nanalo sa Guinness Bakit yung kuko mo humahaba, yung ngipin mo hindi? Imagine niyo. Isang linggo ka na hindi nagkikikil ng ngipin. Isang buwan na, mukha ka ng walrus. Di ba? God is a God of order. Lahat nakaayos. Kaya dito sa church, bawat ministry na meron kayong kinabibilangan, kailangan malaman natin, dyan ka ba talaga? O dito ka? O mas maganda kung dito ka kasi dito ka mas magaling. Kaya walang tatanggalin, pero merong ililipat. Hello? Kasi kulang pa nga tayo, magdadagdag pa tayo. Amen? Kasi dapat lahat may ginagawa. Sabi mo sa katabi mo, tapigin mo, dapat may ginagawa ka.
Hindi pwedeng wala kang function. Kulang pa tayo. Hindi tayo sapat. Kaya walang tatanggalin, magdadagdag pa tayo at maililipat para ka maging magaling sa trabahong ginagawa mo. All functions in different ways, but all are equally important. 1 Corinthians 12:21-26, the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet. Hindi pwedeng sabihin ng kamay, ng mata sa kamay, ay hindi kita kailangan. Out of place ka rito sa grupong ito, sa church na to. Hindi ka pwede dyan. Hindi kita kailangan. So, merong kwento. Kilala niyo si Jesus. Anong trabaho ni Jesus? Karpentero. Di ba? Karpentero. Ngayon, one time, yung mga materyales na ginagamit, yung mga instrument na ginagamit ni Jesus, ayan, ito yung mga instrumento ng karpentero nung unang panahon. Siyempre, yung lagare na mukhang accordion at yung mga martilyo at kung ano-ano pang mga tools. Nag-meeting sila one day. Nag-meeting tong mga tools na to at nag-usap-usap sila. Ang sabi nila, napag-usapan nila si martilyo. Sabi nung panukat, yung martilyo na yan, ang ingay niyan. Sa grupo natin, siya yung pinakamaingay. So umaangal yung panukat. Anong tunog ng panukat? Wala, tahimik siya. Ang sabi nung lagare, oo nga, maingay ba lagare? Oo, pero mas maingay yung martilyo, no? Sabi nung lagare, kasi ayaw niyang madamay. Oo nga, maingay nga yan si martilyo. Tapos yung chisel at yung iba-ibang gamit, nag-agree, maingay ang martilyo. Sabi nila, paalisin natin. Huwag na natin isama sa grupo natin yan. Maingay ang martilyo na yan. So nag-usap-usap sila, pinatalsik nila sa grupo si martilyo. And then bumalik si Jesus. Okay? Ngayon, kailangan niya ng martilyo para gamitin at gawin yung plano niya sa buhay ng mga dapat niyang gawa ng kanyang mga plano. Wala si martilyo. Kung kayo, anong gagawin niyo? Subukan nating ipako at gamitin natin lagare. Ano mangyayari? Nahihirapan yung karpintero, nahihirapan din yung lagare, nahihirapan din yung pako. Kasi bago siya mabaon, putol na yung ulo niya. So hindi pwede si lagare. Ginamit si panukat para pambaon ng pako. Bali si panukat, si chisel ginamit. Nahirapan lahat. Nahirapan yung karpintero, nahirapan yung ginagawa, nahirapan yung mga materyales. Sa dulo, nag-conclude sila, kailangan pala natin si hammer. Sa dulo, nag-conclude sila, kailangan pala natin lahat. Sa paggamit ng Diyos sa atin, ano man ang talent mo, maliit man o malaki yan, kailangan yan dito. Amen? Walang itsapwera, walang mawawala, walang hindi kailangan, lahat kailangan. Kahit pa yan maingay, sabi mo, kahit maingay ka. Ba't di niya sinabihan? Magagalit ba? Mamartilyo yun ako, pastor. Kahit maingay ka pa, kailangan ka sa grupo. Amen? So the eye cannot say, hindi kita kailangan. On the contrary, the parts of the body that seems to be weaker, sa kabaliktaran, yung mga bahagi ng katawan natin na tingin natin mahina, are indispensable. And those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. Yung mga bahagi ng ating katawan na sa tingin natin, maliliit lang yan, walang kwenta yan. Pero inaayos natin. Ginagawa nating presentable. Nasubukan nyo na, ano ang importanteng bahagi ng katawan ng tao? Na pag nawala yan, mamamatay ka. Puso, utak, ay, dami kong kilala na wala niyan pero buhay pa eh. Joke lang. Joke lang. Kala ko ba pag wala utak na mamamatay? Sorry po, joke lang po yun. So, utak, sige na nga, utak. Puso, atay, balon-balunan, ano pa?
Lahat ng mga internal organs natin, yan yung nagbibigay buhay sa katawan na to. Yung nasa loob natin. Kaya pag na-damage isa dyan sa internal major organs natin, mamamatay tayo, magkakasakit tayo. Okay? So yun importante. Ngayon, anong importante? Yung kidney mo, yung puso mo, o yung kuko mo? Kuko. Ano importante? Puso o kuko? Puso. Pero dumating na ba yung punto sa buhay nyo na pumunta ka sa spa at pinaspa mo yung puso mo? Ang dami na pong kalyo, pakispa. Sino nagpapaspa ng puso dito? Atay. Pedicure ng atay. Wala, di ba? Wala nagpapa-pedicure, manicure ng atay, ng puso, ng balon-balunan. Wala. Bakit itong kuko mo na hindi naman nagbibigay buhay, pinapaganda mo? Hello? Yung mga ugat nyo sa katawan, nasubukan nyo nang magpa-trim? Nasubukan nyo nang magpa-straight ng ugat? Pinariban mo yung mga ugat mo, diretso lahat, kasi kumukulubot na sa binti. Wala, di ba? Bakit naman yung buhok mo, pinapariban mo? Mamamatay ka ba kung walang kuko? Hindi. Mamamatay ka ba kung walang buhok? Hindi. Pero pangit lang. May nagsasabi sa akin, Daddy, pagpagupit kaya, pakalbo kaya tayo, mauna ka. Dahil sabi ko, pag bisala ako nagpagupit ng kalbo, mukha akong alien na galing sa ibang mukha akong alien egg. Mga babae, okay lang sa inyo, kalbo kayo? Di ba? Maliit na bahagi ang buhok, hindi yan nakamamatay, kuko, pero pinapaganda, inaayos natin. So ang sabi dito, yung mga bahagi ng katawan na sa tingin mo unpresentable, wala namang halaga, pero yun ang binibigyan ng importansya. Bakit? Our unpresentable parts are treated with greater modesty, which is our more presentable parts do not require. Kaya nga sila pinapaganda kasi kailangan para magkapantay-pantay dito, sabi at God has so composed the body, giving greater honor to the part that lack it, that there may be no division in the body. Para walang inggitan, walang pagkakabahabahagi. Dahil lahat sa katawan ni Kristo, importante. Sabi mo sa katabi mo, importante ka. Lahat dito, importante. Kaya pag wala ka, hinahanap ka. Kaya wag mo sasabihin, ba't ako hinahanap? Pakialamero yung mga nandyan. Papalo up pa, patawag-tawag pa, pa-message pa. Kaya ka hinahanap, sabi mo sa katabi mo kasi importante ka. Okay, kailangan ka, bahagi ka dito. At lahat ng importante, mahalaga. Tandaan niyo yan at ang mahalaga, di ba? Ang hirap i-memorize. Sabi dito, para walang pagkakabaha-bahagi. But the members may have the same care for one another. Para bawat isa ay merong equal na treatment ng mamalasakit sa isa't isa. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. So, sa katawan ni Kristo, hindi pare-parehas. Tandaan nyo yan, may iba-iba tayong function. Okay? Ngayon, tingnan nyo to. Tingnan nyo tong relo na to. Gusto nyo ba yan? Paparapol ko yan mamaya. Ano ang nakikita nyo? Ang dami niyang design Kasi pag ordinary wall clock lang, kamay na maliit, kamay na malaki, at yung kamay na malikot, mabilis tumakbo, at numbers lang, yun lang siya. Pero ang tanong, maganda ba siya? Yung mga walang hilig sa relo, wala tayong maasahang sagot yan. Ako mahilig ako sa relo. At pag relo ang pinag-usapan, gusto ko yung design. Dalawa yung ganito ko. Ayan, dalawa yan. So, importante sa akin to. Pero, at saka maya-maya, syempre, lagi ako nakatingin sa oras, kagaya ngayon, ilang oras na lang natitira. Pag walang baterya yan, kahit anong ganda ng relo na yan, may kwenta yan? Okay, lagyan natin ng baterya pero walang makina. Maganda naman tingnan kahit di mo andar. Di ba? Ganyan. Anong oras na? Hindi
ko alam eh. Ba't may relo ka pa? Wala namang baterya, wala namang makina. So, importante ba yung makina? Importante ba yung baterya? Nakikita ba sila? Hindi. Ganon din sa church, ganon din sa ministry. Ang akala lang natin, ay yung mga usher, gusto ko rin maging usher. Usher? Asang usher? Ay, music team. Ang ganda nila tingnan, nasa harapan sila. Di ba? Oh, di ba? Akala natin, ang ministry ay yung pagandahan pag nakikita ka. Hindi yun. Kagaya ng relo, kagaya ng wall clock, ang nakikita mo lang dyan ay yung number, yung kamay, at itong mga to. Pero walang kwenta yan pag wala yung nasa likod niya na hindi nakikita. Yung mga unseen part is equally important. At minsan, mas importante pa nga. Imagine mo, ang ganda ng kuko mo, ang ganda ng ribbon mo, wala ka namang atay. Hindi ka lang walang utak, wala ka pang puso. O, di ba? Paano ka na? Kaya hindi lang yung nakikita ang importante sa paglilingkod. Ay, ang ganda nila tingnan, dyan ako sasali. Teka lang, saan ba kagusto ni Lord mailagay? Anong gift mo? Anong training mo? Anong meron ka? Hindi lahat ng nakikita, yun ka. Hindi yung gusto mo, ano yung epektibo ka. Mamaya, doon ako lalanding. So, ang paglilingkod sa ministry, sa Diyos, ay kagaya ng relo, hindi porke hindi nakikita sa stage o dito ay walang kwenta. Yung powerhouse, yung nagbubuhat, yung mga naglilinis, yung kids, minsan lang sila nandito, kids ministry, prayer, at marami pang iba na tumatakbo. Hindi magkakaroon ng Sunday service na ganito, kung panay music lang, usher lang, security lang, merong multimedia, marami po ito. Kaya we encourage you, saan kayo pwedeng lumugar na epektibo kayo? Hindi yung, dito ako lulugar, ako yung kamay, ikot-ikot. Ako yung makulit na maliit na kamay, mabilis. Para kita ako. Hindi kitaan ang ano dito. Hindi pakitang tao ang paglilingkod, pakitang Diyos. Kahit di ka nakikita rito, kita ka ni Lord sa ginagawa mo. At ang magre-reward sa'yo, dahil hindi naman naglilingkod ka sa tao, sa Diyos, si Lord ang magre-reward sa'yo, may nakakakita man o wala sa ginagawa mo. Amen? So sa mga nagre-recruit kami ng mga manggagawa, huwag niyo isipin, kasi nakikita ang music ministry, doon tayo. Teka lang, diyan ka ba talaga? Ay, nakikita mga usherette at saka ushering. Lagi silang nandiyan dyan. Ay, doon tayo. Teka lang, diyan ka ba talaga? Yan ang tanong, diyan ka ba talaga? Hindi tayo naglilingkod sa Diyos para makita ng tao. Naglilingkod tayo sa Diyos para makita tayo ng Diyos. Ito yung dagdag na binigay ng Panginoon sa atin. 1 Corinthians 12:7-11. Ito yung spiritual gifts. Maliban sa training, talent, treasure, time, meron pa nito. To each is given the manifestation of the Spirit. Ito yung nung pinanganak ka sa Spirito, binigyan ka ng ganito. At least you will have 2 to 3 of this. For one is given through the Spirit the utterance of wisdom. Yung word of wisdom, sabi ng iba, yung pag nagsalita ka, punong-puno ng katalinuhan ng kagalingan. Ito yung unang definition or interpretation dito. Yung pangalawang interpretation sa word of wisdom is yung mga mangyayari pa lang, binabanggit mo na. Hindi pa nagaganap, prophetic ba? Sinabi mo after ilang linggo, buwan, taon, nangyari yung sinabi mo. So dalawa yung interpretation dito sa word of wisdom. Then, to another, the utterance of knowledge. Sa ibang translation, word of knowledge. So isa iba, yung word of knowledge din ay parang wisdom. Kaya lang, ang wisdom kasi, sabi nila, application of knowledge. So, punong-puno ng katalinuhan, sa wisdom naman, paano mo i-apply yung katalinuhan. Pero yung pangalawang interpretation dito sa word of knowledge o utterance of knowledge, may nangyayari ngayon sa isang lugar, sa anak mo, sa asawa mo, kung kanino mang miyembro ng Bible Study mo Church, nalalaman mo na may nangyayaring ganun. Kaya yung sinasabi natin na Holy Spirit. Magde-deny pa at magsisinungaling, pero ang sabi ng Holy Spirit, may ginawa kang kalokohan. Ngayon, nandun ka sa ganitong lugar.
minsan, ayoko na lang ipahiya yung tao, pero alam ko yun. Kasi meron akong Holy Spirit. Hindi lang holy, holy. Huli ka, ha? Kaya mga kabataan, ingat kayo, merong Holy Spirit na kumikilos sa amin. Sa mga mister, sabihin nyo rin, ingat ka, yung misis mo may Holy Spirit. Baka mahuli ka. So, word of knowledge, nalalaman mo kung ano nangyari ngayon. May kutob ka. Bigla, ay nako, confirm. Holy. According to the same Spirit, to another faith. Iba yung faith na nakukuha mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Faith grows by hearing and hearing. Ito naman yung suddenly may problema and naniwala ka, kaya natin yan, go! Yan. Bigay ng Holy Spirit yung faith na yan. The same by Spirit. To another gives of healing. Yung word na gives ay plural. May mga tao na binigyan ng healing for the lagnat. Kaya pag may lagnat ka, punta ka sa kanya. Para si Mang Kepoeng lang, ano? Hindi. Iba-iba. Yung iba naman, lahat ng may pilay, ang pinagpipray niyan, lumalakad. Yung iba naman, mga bulag. So, bawat isa sa mga ito, sana meron tayo dito, may gifts na ganun. No? Sa akin, mostly, naman na pinagpray ko na may taning na may cancer sa liver. Siguro dahil lasenggo rin ako noon. So, marami na ako napag-pray na may mga cancer sa liver na gumaling. Isa lang yung pinag-pray ko na may saklay na nakalakad. Wala na ako naalalang iba pa. Kaya pag kayo, baka depende, no? So, di ko pa rin sure alin talaga. And then, yung working of miracles. Yung working of miracles, yung binuhay yung patay, pinarami yung pagkain yan, miracles yan. Okay? So, minsan, may mga tao sa church na binibigyan ni Lord ng ganito. Another prophecy. Yung prophecy naman, kagaya ng word of knowledge, pero ito verbalize na ito yung mangyayari sa buhay mo, ito mangyayari sa bansang ito, ganyan-ganyan. Parang sa mga prophets kasi ito. To another, the ability to distinguish between the spirit. May nag-speak in tongues. Ang demonyo nag-speak in tongues din. Discerning of spirit to. Naghimala, akala natin sa Diyos lahat yan. Hindi, baka sa demonyo yan. So bibigyan ka ng discerning na, ay hindi to, sa Diyos to, ito sa demonyo to. So yan, binibigay rin yan sa mga naglilingkod sa Diyos. And then, various kinds of tongues. Nag-speak in tongues, dalawa yan. Yung tongues na naintindihan ng tao sa ibang wika at yung tongues na heavenly language walang nakakaintindi. Ituturo ko to sa leadership. Hindi ko pwedeng bigyan ng mahabang oras dito. So ito yung mga gifts and then interpretation of tongues. Sabi ni Paul dyan sa Corinto, pag walang nag-interpret ng tongues, tumahimik ka. Dahil dapat pag may nag-tongues, may mag-interpret. Anong kahulugan ng sinabi? So all these are empowered by one and the same Spirit who apportion to each one individually as He will. So 9 gifts of the Holy Spirit ito. Pero pagdating sa verse 28, may dinagdag. Sabi dito, God has appointed in the church apostles, first apostles, second prophets, third teachers. Then, binanggit na kanina yung miracles, healing, may dinagdag ulit, helping. Ito yung mga tumutulong-tulong. Ito yung sinasabi natin na maliliit na tornilyo doon sa relo, sa loob, na pag tinanggal mo yung tornilyong yon, yung makina ng relo, hindi aandar yan. So yung mga tumutulong sa church, sa maliliit na ginagawa, sila yung mga helping ministry, importante din yan. Dahil kung wala yung tornilyo sa relo mo, sira yung relo mo, hindi yan tatakbo. So, then administrating. Managers. Ito kailangan natin to sa church. One time nga, kami, hindi pa namin natatapos to, na sino yung merong gift para sa special event ministry. Na hindi na ako mamamroblemang mag-isip pag may mga Mother's Day, Father's Day, Christmas party, siguro pati retreat. Sila yung mag-organize, mga organizer. Yung administrator naman, bawat ministry, kunyari, powerhouse, multimedia, alam mo i-administer. Pag ikaw ay leader ng ministry, dapat meron kang managerial capability and ability para mapatakbo mo yung maliliit na bagay. Hindi yung, ay nakalimutan ko. Ang manager nakakakita ng maliliit na details. So, ito po. Ito yung mga gift ni Lord sa church para yung church excellent, para yung church ay the best na institution sa mundong ito dahil ang may-ari ang Diyos. Kaya ngayon, ang tanong,
ano ang meron ka. May talent ka ba? Sino may talent dito? Taas ang kamay. Pag pinanganak ka sa mundo, may talent ka, matik yan. Okay? May treasure ka ba? Maliit o malaki? Meron. May training ka ba? Seminars? Education? Di ba? Meron. Then, may time. Siyempre naman, meron time. Lahat tayo, equal ang time natin, 24 hours a day. Then, ito yung panglima, may spiritual gifts ka pa. Alin doon sa mga nabanggit? Marami pang iba yan, pero sa training na lang ituturo yan. All these are God's gift to us. If we use it for Him, it is our gift to God. Binigyan tayo ng regalo ng Diyos. Ang dami-dami niyan. Pero pag yan hindi natin ginamit sa Diyos, sa diablo natin ginamit, naging taksil naman tayo sa Kanya. So yung regalo ng Diyos na binigay sa atin, pag ginamit natin para sa Kanya yan, at para sa kapwa, para sa church, and then may regalo na rin tayo sa Diyos. So, how you will discover and how you will figure out saan ka magiging effective. Kaya ako ito tinuturo, wag natin ipagpilitan. Dito na ako pinanganak. Dito na ako mamamatay sa music ministry, sa ushering ministry, sa kids ministry. Teka lang. Ito tanong, where are you good at? Saan ka magaling? Tanungin niyo yung mga asawa niyo, diyan ka magaling. Alam nila yan. Diba? Alam ng mga asawa niyo, diyan ka magaling. O, tanungin niyo sila, saan ka magaling? Okay? Pag sinabing saan ka magaling, saan ka epektibo? Saan ka nagpo-produce ng best result? At least meron kang tatlo. Ako ito. Lagi kong sinasabi dito, ayan, siyempre may mga kasama tayo na gustong maraming gawin. Ako, tatlo lang ang dapat at gusto kong gawin. Magturo, mag-training, mag-directing. Teaching, training, directing, vision casting. Sa church na to, ako yung nagtuturo sa pulpito, nagtuturo sa mga training at gumagawa ng mga materials at dinedirekta saan tayo pupunta. Anong gagawin natin? Ito lang trabaho ko. Hindi ko trabahong bumili ng yelo at hanapan ng susi sa church. Permit. Hello? Pag pinilit natin yan, hindi ko matatrabaho yung teaching. Mababawasan oras ko dyan sa paghahanda. Pag ako nagturo, nag-i-enjoy ako, ang haba ng oras kong inuubos sa pagpiprepare. Nagpupuyat ako dito, pero hindi ako umaangal at hindi ako parabang parusa. Hindi, I enjoy it. Kasi ito ako eh. This is my gift. This is my calling. So alam ko to. Kaya lang yung mga tao sa paligid ko minsan hindi nila alam. Yelo. May ano tayo, may couples mentoring. Yelo. Kailangan nating magbitbit. Susi. Managerial yon. Hindi yung trabaho ng teacher at ng trainer. Ng vision caster. Hindi ko trabaho yon. Kaya lahat ng ministry heads dito, leaders, tulungan nyo akong gawin yung kung saan ako magaling. At tutulungan ko kayong gawin kung saan kayo magaling. Huwag nating guluhin yung buhay natin na church. Hello? Hindi yung gusto mo gawin lahat, pal. Ang tawag ko dun. Gawin mo lang kung saan ka magaling. Pag di ka magaling, huwag mo na ipilit. Gusto ko kumante. Gusto ko sumayaw. Napasayaw tuloy ako. Hindi ako sumasayaw. Nahuli ako doon. Hindi nga pwede. Huwag mo na ipilit. Hello? Ako marami akong pwedeng gawin. Kaya lang, nakalagay dito, you are effective and produce best result. Kaya kong mag-produce ng script, pelikula, ng mga short presentation. Marami akong alam gawin kasi pag pioneering pastor ka o missionary ka, from A to Z dapat alam mong gawin lahat. Pero pag lumalago na yung gawain, hindi mo kailangang gawin lahat. Doon ka lang sa mga bagay na walang kayang gumawa nun, ikaw lang gagawa. Kaya nyo bang magsalita ng ganito kahaba dito? Tapos yung mga tao nakaganon pa rin, hindi nakapikit? At least meron dalawang nakapikit. Di ba? So, to only do what only you can do.
Ito nga yung sabi ng isang pinapanood kong speaker, gawin mo lang yung ikaw lang yung may kayang gumawa, hindi yung gusto mo gawin mo lahat. Diyos ka ba? Yung sa katabi mo, huwag kang epal ha. Hindi ka Diyos. Diyos pwede, pero hindi Diyos. So for me, ito itatanong ko to sa lahat ng worker leaders dito. Ano? Saan ka nagpo-produce ng best? Hindi good. Tingnan nyo ha, hindi good result, best result. Kaya kung tumugtog, I can produce good result pag kumakanta at magigitara. Best, hindi. Ay pag nag-drums ako, worst result. Kahit pa si Gem, pakantayin nyo si Gem minsan dito. Tingnan natin kung anong mangyari. Asa ka, Gem? Tapos ikaw din mag-keyboard at the same time. Ilagay natin sa lugar yung tamang lugar natin. Amen? So ako, alam ko na kung ano ako. Ako ay teaching, ako ay training, ako ay directing, vision casting. Ikaw, ano ka? Lahat kaya kong gawin. Eh, ikaw na si Lord. Kaya nga yung maraming ginagawa, the more you do more things, the less result you produce. Mas marami kang ginagawa, mas wala kang nagagawa. Pag ginawa mo konti lang, pero focus, subukan mo yung ilaw na yan, putulin mo yung bakal. Sige, gamitin mo yung ilaw, putulin mo yung bakal. Ilang taon mo kaya gagawin? Bumalik na si Jesus, hindi pa yan putol. Pero kung yung laser ang gagamitin mo, ano yung laser? Ilaw din yan. Focus lang. Sobrang focus. Pag hiniwa mo yung bakal, putol. Dahil yan ay ilaw na nakapokus. Pero pag ikaw ilaw na lahat nililiwanagan mo, wala kang best result. Kaya yung Jack of all trade, master of none, hindi gagamitin ng Diyos yan pang matagalan. Sa simula lang yan. Sila yung mga intro boys sa intro girls. Kaya akala nyo, ay ang galing, lahat kayang tugtugin. Hindi dyan sinusukat ng Diyos ang paglilingkod. Ang sinusukat ng Diyos, ano yung best result. So, teaching, training, directing, this is me. What is easier for you to do? Magturo, madali sa akin yan. Patugtugin niyo ako, mahirap sa akin yan. Mag-arrange ng mga activities, hirap ako dyan. No? Pero yung paturuin mo, gagawa ng ituturo, kayang-kaya ko yan. Pero yung ikaw magagawa ng program, hirap ako doon. Pero ginagawa ko yon. Kaya nga dapat hindi ko na ginagawa. Counseling, kaya kong gawin yung counseling. Pero hindi ako nag-enjoy sa counseling. Nahihirapan akong gawin yung counseling. Napapagod ako. Kunyari, Sister Jerry, may kausap isang oras sa telepono pa lang. Ano talaga. Ako, pagod na ako, wala pa ako sinasabi. Pagod na ako, isang oras pa lang, 3 oras na. Tulog na ako noon. Ay sabi ko, di ko kaya yan. Eh kaya lang isa kami, dapat pares kami ng ginagawa. Kasi we are one. So what is easier for you to do, do it. Kung nahihirapan ka dyan, tantanan mo yan. Eh lahat nahirapan ako, tamad ka lang. What you do that the people are blessed. Ano yung ginagawa mo na nabibless ang tao? Nabibless ba kayo sa pagtuturo ko? Subukan nyo, next week magda-drums ako. Next week, kalahati na lang ang atin. Kung saan nabibless ang tao, dun ka. Huwag mo ipilit yung hindi sila nabibless. Sino ba yan? Nandiyan na naman, nakatayo na naman niya. Kaya tayo mag-i-evaluate dahil ang pinaglilingkuran natin Diyos pero ang nakikinig tao. Mag-i-evaluate po tayo mula sa mga leaders hanggang sa mga workers, pati yung ministry heads. I-evaluate natin. Ginagawa po dito sa church yan regularly. Nung unang bago pa yung church, kami lagi nagpapa-evaluate. Kami, anong masasabi niyo kay pastor? Good and bad. Ginagawa namin dito yan, no hold bards. Kasi dito nag-i-improve tayo at nailalagay natin kung saan tayo dapat may lagay. Hindi yung, grabe naman yun. Pangit daw yung ngiti ko. Hindi naman eh. Boses ko mukhang latang binabasag. Teka, nababasag ba lata? Hindi, tinisipa.
Walang tampuhan kasi hinahanap natin kung saan tayo dapat nakalugar. Amen? Lagi tayong merong lugar. Kaya lang, hanapin natin yon. So, nabibless ba ang tao sa ginagawa mo? Next, God is pleased and glorified. Sa ginagawa mo, natutuwa ba ang Diyos? Naniniwalhati ba siya? Hindi pag... Grabe yung yung pumiyok kanina ng singer ba talaga yun? Oh, di ba? Nag-glorify ba si Lord sa ganon? Hindi. Grabe yun, no? Yung usher kanina, hindi man lang ako kinimayan. Sinamungutan pa ako, siguro inawin na asawa yan. Di ba? Wala dito nun. Sa ibang church yung in-example ko. Okay, wala dito nun. So, to only do what only you can do. Ngayon, ano yung tatlong the best na kaya mong gawin? Na pwede mong gamitin dito sa church? Ano yung tatlo? Doon sa tatlong yun, kagaya ng ginawa ko, teaching, training, directing, doon lang ako. Ayoko nang lumabas doon. Kung sakaling emergency, kailangan kong gawin to in case lang of emergency. Pero yung may gagawang iba, hindi ko nagagawin yan. May gagawa niyan eh. Kasi pag ginawa ko pati yung gagawin ng iba, yung gagawa nun, wala nang ginagawa. Wala opportunity para mag-serve kay Lord. At pagdating sa langit, anong ginawa mo? Wala. Kinuha ni pastor lahat. Hindi may kasalanan pa ako ngayon. Di ba? So gawin ko lang yung kaya kong gawin at hindi mo kayang gawin. You are called and gifted for this. Ngayon, tinawag ka, binigyan ka ng kakayahan ni Lord para dito. Ang tanong, ano yun? Sa lahat na naglilingkod dito at yung hindi pa, maglingkod na kayo. Ngayon sa mga naglilingkod, tanungin nyo, alin ba talaga? Saan ba talaga ako? Marami pang hindi nabanggit. Pati yung form na binigay sa inyo last Sunday, ibigay nyo na yan sa mga ushering. Ngayon, kung meron kayong gift na wala dyan, kunyari, magaling akong magluto. Yung 1 kilong harina, kaya kong pakainin tong buong congregation. Aba, power yan. Kailangan namin yan. Di ba? Yung pera, pag nilihans ko, dumadami. Kailangan natin dito yan. So, kung meron pang wala doon sa form na yon, go for it. Sabihin nyo lang sa amin, pwede akong tumulong dito, pastor. O sis, kapatid, ito kaya kong gawin. May kapangyarihan akong ganyan. Kailangan natin yan dito. Okay? Kaya lahat gagamitin ni Lord. Amen ba? Tayo, palakpakan natin si Lord. Lahat may pakinabang. Sa katawan nyo, sa katawan natin, actually, meron din. Sa katawan natin, may mga nandiyan dyan sa katawan natin na hindi naman nakakatulong talaga. Okay? May bahagi tayo ng katawan na hindi bahagi ng katawan. Meron tayo sa katawan natin, kagaya rin sa katawan ni Kristo, na hindi dapat nandyan. Pero dapat wala dito yon. Ano yung mga yon? Kunyari, may tagyawat ka sa muka kasi laki ng pigsa. Gusto mo ba na meron kang ganon? Di ba hindi yan bahagi ng katawan? Pero andyan, may pakinabang, wala. Nagbibigay ng kahihiyan, nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng problema sa'yo. Bukol, pigsa, an-an, buni, hadhad. Alipong nga ano pa, yan yung mga nasa katawan natin na dapat wala dyan. Sa spiritual na katawan ni Kristo, dapat walang hadhad. Walang buni, walang sis, walang tumor. Sabi mo sa katabi mo, dapat di ka tumor ha. Dapat di ka tagyawat ha, hindi ka pigsa. Dahil lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo, may ginagawa sa katawan ni Kristo. Ang pigsa, walang ginagawa, nagbibigay lang ng pain. Nanggugulo lang yan sa pakiramdam mo. Kaya dito, walang pigsa. Amen. Walang buni, walang hadhad, lahat may pakinabang. And before we close, sino po yung mga first timer natin dito? Pakiwagay-way nga yung inyong mga kamay. Taas ang inyong kamay. Ayan. Closing prayer po tayo. We want to pray for you. Punta po kayo dito sa harapan. Kung may mga nag-invite, samahan nyo sila. Kung may mga bag kayo, bit-bitin nyo na rin. Ayan. Punta po kayo dito. Hindi ko kayo makita eh. Punta po kayo dito. Magko-closing prayer na po tayo. We just want to bless you and pray for you para may bit-bit kayo pag-uwi na pagpapala galing kay Lord. Sige po, lapit po kayo dito, harap kayo sa akin. Ayan. Sige po, baba po kayo. Meron pa po dyan. Samahan niyo po sila para hindi sila mahiyang lumapit dito.
Meron pa po ba? Yeah, welcome po kayo dito sa Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay isang Christian group. Kami ay Bible lang ang pinaniniwalaan at si Jesus lang. Wala kaming relihiyon na tinataas dito, wala kaming sekta, grupo na pinopromote dito. Kaya lang kami may pangalan na Jesus Our Hope dahil kailangan sa sect. Pero hindi nyo kailangang i-memorize yan. Ang kailangan nyo lang maalala, ang tinuturo namin Bible lang. At ang tinuturo namin kaligtasan papuntang langit, Jesus lang. So yun lang ang kailangan niyong ma-memorize. And then lastly, kailangan po nating makilala itong Diyos na nagbigay ng mga regalong ito, ng mga training na to. Dahil lahat po tayo, nung pinanganak tayo sa lupa, may inborn talent, pero ginagamit natin to hindi sa Diyos. Ginagamit natin to para pang sarili at ginagamit natin to para masamamang pakinggan sa diablo talaga. Kagaya ko rin noon. So ngayon, this is the turning point for us na gamitin naman natin yung talent natin, buhay natin, lalo po kayo nasa harapan para kay Jesus, para kay Lord. Dahil pag ginamit natin kung anong meron tayo, may balik din yan. Pagpapalain din tayo ng Diyos. Dahil lahat ng gifts and talents na ginamit kay Lord, pinaparami niya para lalo tayong mabless. So, before we close, gusto po namin i-alok sa inyo yung regalo ng Diyos, si Jesus. Tanggapin po natin sa puso natin. Okay, let's bow our head. Let's close our eyes. Lahat po tayo. And as we close our eyes, bow our head, taas po natin yung isang kamay natin sa Diyos. Tanda at simbolo na, Lord, I surrender my life to you and everything. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa. Para iligtas. Para ayusin. Para baguhin. Ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay doon sa krus. Ay para tubusin ako. Patawarin. Linisin. Sa lahat-lahat. Ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito. Binubuksan ko sa iyo. Ang aking puso. Pinapapasok kita. Bilang aking Diyos. Aking Panginoon. At tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa paglilinis mo, sa pagmamahal mo, na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan ngayon. Anak mo na sila. At Lord, kilala mo ang kanilang buhay. From head to foot, kilala mo sila. Alam mo yung buhay na pinagdadaanan nila. Alam mo yung mga sitwasyon. Alam mo yung mga pangyayari sa buhay nila. At hindi tsamba, hindi aksidente na nandito sila ngayon. This is your divine moment. This is your divine plan for them. Kaya Lord, I pray, patunayan mo sa mga taong ito na ikaw nga ang tunay na Diyos na mapagmahal, mapagpatawad at makapangyarihan sa lahat. Ano man ang mga pangangailangan at sitwasyon na meron sila, katagpuin mo sila doon. Mula dito sa baba hanggang sa taas, sa lahat ng nandirito ngayon, ano man yung mga pinagdadaanan namin, ano man yung mga sitwasyon, ano man yung mga problema, Lord, tinataas namin sa iyo. Ikaw ang Diyos ng katugunan sa mga tanong. Ikaw ang Diyos ng kasagutan sa mga prayers namin. Ikaw ang Diyos ng himala, kagaya ng pinag-aralan namin. Ikaw ang Diyos na walang imposible, Diyos ng kagalingan, Diyos ng pagpapala, at lahat ng kailangan namin, meron ka, kaya mong ipagkaloob. Kaya sa buong linggong ito, ang dalangin namin, maranasan po namin ang umaapaw, siksik-liglig na pagpapala mo, na kabutihan mo, na grasya mo, na awa mo, patnubay, talino sa lahat ng aming gagawin, lalo sa mga estudyante. Sa mga negosyante, Panginoon, hayaan mo yung pagpapalang umaapaw na walang sukat kalagyan. Ingatan mo rin ang buong church na to.
bawat isa sa buong linggong ito. We thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen.